Si PBBM daw ang may sala at ang may pakana ng People's Initiative. Oo, yan ang sinabi ni Raul Manuel. Si Raul Manuel. Actually, hindi lang naman siya, pati yung buong kabataan party list. Yan. Mga kotsero, pag-uusapan natin dito sa video na ito. Pero bago ho natin gawin yan, mga kotsero, as usual, tayo ho muna ay magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa... Saan ba yan? Ayan. Sa Sendwave, mga kotsero. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong remittance sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download na Sendwave app. Gawa kayo ng account. Ilagay nyo ba ang account dito sa dyan. At pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jared, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, ito yung sinabi ng balita mga kotsero kanina. Kanina lang to mga kotsero, ngayong araw ng linggo. Ayan. Ito yung sinabi ng balita. Basahin natin. Oh, ayan. Wait, lakihan lang natin. Ayan, yan. Para malaki ng konti. O, yan o. Oh, mukhang mukha ni Raul Manuel yan, guys. Mukhang mukha niya yan. O, game. May kakayahang magpondo. Kabataan, Chacha. Sabi ng kabataan, Chacha pakana ni Marcos Jr. Ano daw yung sinasabi nila tungkol dyan? O basahin natin yung balita. Mas maganda kasi yung naiintindihan natin yung mga ganap sa balita. Kasi, syempre, as usual, punong-puno na naman ang kasinungalingan ang kabataan party list. Ito sabi, pinangalanan ng grupo ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na nasa likod ng charter change. Na bagamat economic provisions lang ang ipinapalabas na aamyendahan ay posibleng galawin maging ang political provisions para sa term extension ng mga politiko. Yan ba talaga yung sinabi? Kasi mga kotsero, naalala ko nung una ha, hindi pa nga priority yan ni Presidente. Ayun, February 13, 2023. Hindi na daw priority yan, ang charter change. Tapos ngayon, pupondohan pa niya. Ano naman kabobohan yan, Raul Manuel? Diyos ko, kabobohan talaga. Ay, sinabi niyo, it's not a priority for me, Marcos told reporters aboard the presidential plane, PR-001, on Saturday, February 12, when asked about the Congress's push to amend the charter. Ay, PBBM na mismo nang galing yan. At itong nakaraan, itong December, hindi naman niya sinabi na siya ay go na para sa Chacha. Ang sinabi lang niya, pag-aaralan niya. Pag-aaralan niya. Ayan, ito yung pinaka-latest, December 15, 2023. Pag-aaralan niya. Although, at least ngayon, medyo mas open na siya. So, at least, masasabi natin na ako bilang pabor sa charter change, lalong-lalo na sa economic provisions nito. Para sa akin, this is good news. Bad news lang to sa mga taong katulad ni Raul Manuel, ni si Raulo Manuel. At syempre, lalagyan nila ng mali siya. Ayan, para daw palawakin lang daw ang kanilang termino bilang nasa kapangyarihan. Ang sabi, ginawa ni Kabataan Party List Executive Vice President Luis Co ang pahayag matapos kumpirmahin ni Albay Representative Joey Salceda ang isiniwalat ng mga ito na timeline sa Chacha sa pamamagitan ng People's Initiative. Kasi mga kotsero, if you remember it correctly, or if I remember it correctly, nitong nakaraan ho kasi, etong Kabataan Party List, etong si Raul Manuel, nagkwento ng may timeline daw. May timeline daw yung People's Initiative. At tapos, ang sabi niya, gagawin daw itong parang regalo. Parang ganun regalo daw ito para kay PBBM sa kanyang ikalawang SONA. Regalo? Ano to? Merry Christmas? Ganun. Ganun ba usapan dito? Merry Christmas, Happy New Year? Diyos ko, napakabobo talaga nitong Kabataan Party List. Ang sabi niya kasi, mula sa pagkumpirma sa timeline, lumitaw na marching order galing sa Malacanang ang pakanang Chacha.
Si Marcos Jr. lang ang kayang magpondo at mamuno sa ganitong politikal na operasyon bilang may kontrol sa poder ng Estado at balon ng nakaw na yaman. Ganun naman tayo sa nakaw na yaman. Kaliwat kanan na nga nadidismiss yung mga kasong ill-gotten wealth. Oo, kaliwat kanan nang nadidismiss ang mga kasong ill-gotten wealth, hindi pa rin kayo makamove on dyan sa nakaw na yaman. Diyos ko. Pero mga kotsero, balikan natin yung balita tungkol sa sinabi ni Joey Salceda, ni Congressman Salceda. Ito sinabi ni Congressman Salceda. People's Initiative proponents aiming for plebiscite by mid-2024. Ito yung sinabi niya. People's Initiative kasi yan. Ngayon, mga kotsero, bago tayo pumunta sa pangalawang kong punto. Ang sabi niya, as far as it was explained to me by the proponents, they wanna hit it before July plebiscite. I confirm that. Yun ang sinabi ni Joey Salceda. Kinukumpirma daw niya na merong schedule. May schedule daw talaga. Sabi niya, I know that July is the timeline during such discussion and explanation by the proponents of the People's Initiative. Okay, paulit-ulit, no? When asked if this confirmation aligns with Kabataan Party List Raul Manuel's allegation that a timeline with July 8 as the certification of the proposals approval already exists, Salceda joked that Manuel may have made the timeline for the proponents. Sabi niya, baka si Raul Manuel ang gumawa ng timeline na yan para sa kanila. Kasi siguro, ibig sabihin, parehong-pareho nga yung schedule. Okay. Tapos sabi pa niya, the issue here is the fact that the reckoning of the Constitution is by this June. By this June daw yung pagdidesisyonan kung ano yung mga papalitan. Hindi raw niya inimbento yan. I did not invent that. So how do you reckon now? It is the Constitution that made the district as the point of reckoning. Totoo naman yan. Not Congress. And since I believe I've been in this Congress since 1998, tagal-tagal na ni Joey. I've always fought for charter change kasi pag tinitingnan mo lahat ng chart nag-show na we started to break away downwards from the entire Asia in 1997 where we started falling behind. And I was an analyst in the stock market and I know what happened to us. Everybody else opened up and we closed. Totoo naman yan. Kaya nahirapan tayo. But anyway, ito yung sinasabi ng Kabataan Party List na kinumpirma daw ni Joey Salceda yung schedule tungkol dyan. Tapos, sabi pa ni Ko, nung Kabataan Party List, hindi saldi ko to ibang ko to. Sabi, gayon pa man, sinabi ni Ko ng Kabataan Party List na ang pagkumpirma ni Salceda ay patunay na si Marcos ang nasa likod ng Chacha. Wait lang. Ang sinabi ni hindi lang naman charter change to. Ang sinabi ni Salceda, People's Initiative. Magkaiba ho yan. Although, ang goal is ang gusto nating mangyari is charter change. Essentially, ang ending nito ay pagbabago ng ilang provisions sa constitution natin. Pero dalawang magkaibang proseso yung gagawin. Yung isa is yung People's Initiative. At yung isa naman ay through Constituent Assembly. Yun ang sinabi ni Mig Zubiri. Teka lang, kukunin ko lang yung kasi ito yung sinabi ni Mig Zubiri. At ito rin daw yung sinabi ni PBBM sa kanya at sa meeting nila ng mga leaders ng House. Wait lang ha. And in fact, sinabi pa nga po ni PBBM na ang People's Initiative, hindi pwede. Hindi ubra yan. Hindi ubra yung People's Initiative. Ayaw ni PBBM dyan sa People's Initiative. Sinabi ho niya yan. Puntahan muna natin yung sinabi ni Mig Zubiri. Ito yung sinabi ni Mig Zubiri.
Puntahan natin yan. Yan. Ito. At a press conference on Monday, sinabi ni Mig Zubiri na kinausap daw niya si PBBM. Yun ang sinabi. Sabi, Senate President Juan Miguel Mig Zubiri said he met with President Ferdinand Marcos Jr. and House Speaker Martin Romualdez on January 5 to raise concerns about the supposed People's Initiative to revise the Constitution. And sinabi ni PBBM ito, the President agreed with us that the proposal was too divisive. Anong proposal? Yung People's Initiative. Too divisive daw. Pangit daw yan. Masyado rong hahatiin niya ng mga Pilipino. And asked the Senate to instead take the lead in reviewing the economic provisions of the Constitution. In this way, we can preserve our bicameral nature of legislation. Ayun na nga. Ngayon, mga kotsero, kung sinasabi ng Kabataan Party List na si Salceda ang kumumpirma ng kinumpirma ni Salceda yung plano ni Bongbong Marcos daw, ni President Bongbong Marcos na tsa-tsa, maliho yung sinasabi ni Kabataan Party List. Maliho sila. Kasi ang sinasabi ho ni Salceda ay People's Initiative. So, ibig sabihin, ang kinokontra ni PBBM, hindi ang tsa-tsa. Ang kinokontra niya is People's Initiative. So, ngayon, ito, ang ibig sabihin, mga kotsero, itong si Kabataan Party List, nililito tayong mga Pilipino. Nililito ang mga tao na sumusuporta sa tsa-tsa at kumukontra sa People's Initiative. Nililito rin ang ordinaryo mamamayan tungkol doon sa pagkakaiba ng gagawin ng Senado at ginagawa ngayon na People's Initiative. At sinasabi nila na si PBBM daw ang nasa likod ng People's Initiative. Ang sabi kasi, ito pa sinasabi ng Kabataan Party List, tumpak din na pagkaupo sa pwesto, lipad ng lipad si Marcos Jr. para manlimos ng investment sa ibang bansa. Masama ba yun? Masama ba yun, Kabataan Party List? Alam niyo, lumulutang kabobohan nyo dito eh. Kayo ba, nakapagtayo ba kayo ng mga negosyo para tulungan ang mga mamamayang Pilipino? Party list na nga lang kayo, hindi nyo pa ginagawa trabaho nyo. Party list na nga lang kayo eh. Iilang boto lang ang kailangan nyo para mahalal dyan. Hindi nyo pa ginagawa trabaho nyo. Ano na itulong nyo sa mga Pilipino para magkaroon sila ng hanap buhay? Wala. Ang binibigay nyong hanap buhay, yung mga allowance na pinapamigay nyo sa mga magrarally. Buti pa kasi Presidente, naghahanap ng paraan para magkaroon ng mga negosyante sa Pilipinas. Mga mamumuhunan sa bansa. Kasi ito lang naman yan, simple lang naman ang logic na yan eh. Paano ka magkakaroon ng trabaho kung walang negosyo? Paano magkakaroon ng negosyo kung walang negosyante? Paano magkakaroon ng negosyante ng pagkain sa bahay, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng upa, pambayad ng amortization sa bahay, at kung ano-ano pang bayarin, tuition fee, at kahit ano pa. Kung walang mamumuhunan sa bansa. Paano bababa ang presyo ng bilihin kung walang mga kakompetensya? Mga kotsero, ulitin ko lang. Simula 1987 up until today, 2023, meron tayong nakasara ang ating ekonomiya sa buong mundo. Ano nangyari sa bansa? May narating ba tayo? Wala. Nalampasan na tayo nung Vietnam, nanuknukan ang hirap nung panahon ng Apo Lakay. Nalampasan na nila tayo. Konti na lang, actually hindi nga konti eh. Nalampasan na rin tayo ng Malaysia. Nalampasan na rin tayo ng South Korea. Nalampasan na rin tayo ng Japan. Nalampasan na rin tayo ng China. Maliwala kayo sa hindi. Bakit? Kasi sila, binuksan nila ekonomiya nila sa mundo. Tayo hindi. Nung panahon na nakaupo si Apo Lakay,
nung 1980s, 70s and 80s, mas mahirap pa sa daga ang China. Tapos ngayon, ang China, pangalawa sa superpower ng buong mundo. Bakit? Binuksan nila ekonomiya nila sa mga kapitalista eh. Sino nagpayaman sa komunistang China? Mga kapitalista. Yung binabakbakan ng mga komunista na imperialistang kapitalista, sila ang nagpapayaman sa mga bansa. Tingnan nyo kaipokritohan nitong mga komunistang to, tulad ng Kabataan Party List. Pokrito eh. O tapos ano pang sinabi? Kaya daw hindi nakakapagtaka. Nabigla daw lumambot ang Senado, sabi. Mula sa ilang dekadang anti-chacha, na tindig ay gumagalaw na sa isang kumpas ang Senado at Kamara, sabi. Sabi pa ko, ang economic amendments ay magbubukas ng yaman ng bansa sa 100% na pag-aari at pandarangbong ng mga dayuhang negosyo. How do you do that? Paano? Ay, hindi nga gagalawin nyo sa lupa eh. Basahin na kasi natin yung sa Ligang Batas. Magkakahiwalay kasi yan. Article 12, Section 2, national sa tungkol yan sa ating pag-aari ng lupa. Oo. Tapos nandiyan din yung 60-40 partnership ng estado paikipag-partner niya sa ibang mga korporasyon na dapat 60% owned by Filipino citizens. O let's say, gagalawin yun. Anong ibig sabihin dun? Partnership. 50-50. Partnership eh. Alam nyo mga kochero, etong strategy na to ng mga makakaliwa. Tinatakot lang talaga mga Pilipino. Tinatakot lang nila yung mga taong hindi informed, mga hindi pa nakakarinig ng kontra-perspektibo tungkol sa Chacha. Marami-rami din kasi yun eh. Yung mga hindi pa nakakarinig ng magandang idudulot ng Chacha. Pero matanong ko na lang, basahin mo natin sinabi nila. Ang sabi, Marcos Jr.'s agenda aims to raise the profit margins of foreign monopolies. Paano nagkakaroon? Yung local monopolies, anong ginawa nyo? Anong local monopoly? NGCP. Nag-iisang negosyo na humahawak ng grid ng Pilipinas. That's a local monopoly. Si Meralco, monopoly siya ng distribution ng kuryente sa buong Luzon. O, kamusta? Kamusta ang presyo ng kuryente? Or at least in Greater Manila. Kamusta? Kamusta ang presyo ng kuryente? Nagbabago ba? Hindi. Monopoly, mapalokal o foreign, ay masama. Kahit anong monopolyo pa yan. Mapalokal na negosyante o ma-foreign na negosyante, ang monopolyo ay masama. Ano ang maganda para sa mga Pilipino? Kompetisyon. Iba-ibang mga negosyante nagbibigay ng parehong produkto. Sipin nyo mga kochero, kung merong let's say 4 o 5 telecommunications company na talagang nagbibigay ng serbisyo sa bansa, di magpapamurahan sila ng binibigay na presyo para lang makakompetensya dito sa ating merkado dito. Pamurahan sila. Di ba? Siyempre, dapat may pinakamalaki na kitaan sa kanila. O di magpapagandahan sila ng produkto, pamurahan ng produkto, etc. etc. Kompetisyon ang maganda, hindi monopolyo. Paano ka magkakaroon ng magandang kompetisyon? Kung bubuksan mo ang iyong bansa sa ibang mga investors, sa ibang mga mamumuhunan,
Kasi kung dito lang sa Pilipinas yan, kanino lang tayo aasa? Kay Henry C., kay Ramon Ang, kay Gokong Wei. Diba? Doon sa mga sa mga oligarko na, kay Ayala, kay Villar. O doon lang tayo aasa ng mga negosyo. Dennis Uy. O Consunhi. Razon. Sila yung mga yung mga bilyonaryo na dito sa Pilipinas. Habang buhay sila magiging bilyonaryo. Kasi sila lang may kakayahan na magtayo ng negosyo eh. Sila lang ang sila lang ang may kayang mamuhunan ng 60%. Kaya ito kabobohan tong pinagsasabi nito ni Kabataan Party List eh. Foreign monopolies in order to redeem his family in front of the international community and secure his hold on power. Siyempre, ganoon na lang naman yung mga kalokohan nila. Pulling off this chacha would be a trump card to fulfill his self-serving Marcosian mission. Marcosian? Meron palang ganun. Inventong salita na naman kayo dyan. Anyway. Nauna nang sinabi ni Senator Amy Marcos na hindi katakataka mauugnay ang kanyang pinsa na si House Speaker Martin Romualdez sa tinugariang bribed initiatives o ang pangangalap ng lagda kapalit ng 100 pesos o ayuda upang amyendahan ng 1987 Constitution. Sinabi. Okay, mahaba-haba na itong kasunod. Pero mga kotsero, ibig sabihin, kung maniniwala tayo sa sinabi ni Kabataan Party List, instead na si Martin Romualdez ang may pasimuno ng People's Initiative, si PBBM pala. So yung akusasyon ni Senator Amy, babanda kay Martin Romualdez at tatalbog papunta kay PBBM. Kung maniniwala tayo sa sinasabi ni Kabataan Party List. Pero alam nyo mga kotsero, ulitin ko lang. Papakita ko lang sa inyo. Si PBBM po, si Presidente, ayaw niya ng People's Initiative. Ayaw niya niyan. Ulitin ko lang, pakita ko lang para hindi nagkakalimutan. Ayan yung balita. Para lang hindi tayo nagkakalimutan, guys. Marcos thinks chacha via People's Initiative is too divisive. Ayan ang sinabi ni Mig Zubiri. President Ferdinand Marcos believes the proposed amendments in People's Initiative for Charter Change was too divisive. Okay? The President agreed with us that the proposal was too divisive and asked the Senate to instead take the lead in reviewing the economic provisions of the Constitution. In this way, we can preserve our bicameral nature of legislation. Binasa ko na ito kanina. Pero gusto ko lang i-highlight ito. Hindi si PBBM ang may pakana ng People's Initiative. Yung People's Initiative na yan, walang kwenta yan. Napakapangit ng gusto nilang isulong dyan. Ang gusto nilang gawin dyan ay tanggalan ng kapangyarihan ang Senado tungkol sa chacha. So yun ang ganap dyan. At yan po ay lantarang pambabastos sa ating konstitusyon. Yung gustong mangyari ng House of Representatives na pinamumunuan ni Martin Romualdez. Lantarang pambabastos ho yan sa ating konstitusyon. Although dinideny nila, syempre, wala namang aamin sa ganito. Syempre, kwento mo, ikaw bida. Tulad nito, si Kabataan Party List, kwento nila, di sila bida. Di ba? So, ngayon, sinisisi nila yung charter change kay PBBM. Well, ang mga kotsero, ganito lang yan. Kailangan talaga natin i-define o kailangan hatiin natin kung ano yung ibig sabihin ng dalawa kasi nangyayari. Isang charter change sa pamamagitan ng Constituent Assembly na ito yung pinapaboran ni PBBM. Ito yung sinasabi ni PBBM na, sige, Senate, kayo na ang manguna. Yun, Constituent Assembly. Ito namang isa, yung People's Initiative, na sinasabi ni Kabataan Party List na siya ang pangana ni PBBM, lantaran na hong sinabi ni PBBM na ayaw niya. So, bistado na naman ang Kabataan Party List na nanggugulo lang at nagsisinungaling.
as usual, wala pa rin kwenta itong mga miyembro ng Makabayan Black. Panggulo lang talaga itong mga to eh. Kaya mga kotsero, no, ito lang, no, sa susunod ng eleksyon, I'm sure, kasi mga kotsero, may mga boboto pa rin dito. Bakit? Kasi may mga kakamping. May mga dilawan. Ilang boto lang kailangan yung mga yan? 300, 400,000. Diba? So, paano natin matatanggal yung mga yan? Kung majority ng tao ay hindi boboto dito sa mga komunistang to. Para wala na silang kakayahan na makapanggulo sa loob mismo ng gobyerno. Huwag nyo na ho iboto tong tatlong to, ACT Teachers, Kabataan Party List, at Gabriela. Huwag nyo na ho iboto yung mga yan. Tanggalin nyo na ho yan sa inyong mga balota. Kasi wala ho silang gagawin kundi manggulo, gumawa ng chismis, gumawa ng intriga. Yan lang ang gagawin nila dyan sa Kongreso. Mula noon hanggang ngayon, yun ang gagawin nila. Kaya nga napakalaking katangahan ng ginawa ni Martin Romualdez na ipagkaibigan siya dito sa mga mokong nato. So, anong gagawin, di ba? Wala. It is what it is. O ngayon, ino-onse siya ng mga taong nakatrabaho niya. Sorry na lang. It is what it is. Di ba? So mga kotsero, hanggang dito lang po muna ang video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And huwag niyo po kalimutan mag-follow sa ating Facebook page para lagi po kayo updated sa mga ganap sa aking page, no, sa aking channel. At I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright? God bless and see you next time. Bye!